Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Ben Santos, isang espesyalista sa family medicine. Ang ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay maaaring ikagulat ninyo o di kaya naman ay maging isang napakagandang balita. Ano po ba ang unang-unang ginagawa ng libu-libong mga tatay at lolo na nasa edad 60 pataas sa sandaling imulat nila ang kanilang mga mata tuwing umaga? Walang iba kundi ang magtimpla ng isang tasa ng kape. Sinisimulan natin ang araw ng dahan-dahan habang nilalanghap ang napakabangong amoy nito. Pero alam niyo po ba? Nang hindi niyo namamalayan, maaring pinalalagpas niyo lang ang pinakamabisang pagkakataon sa inyong buhay para maibalik ang nawawalang sigla ng inyong pagkalalaki. Opo, tama ang inyong narinig. Ang tinutukoy ko po ngayon ay hindi lang basta pampagising ng diwa. Ang pinag-uusapan po natin ay ang pagkakaroon ng mas matikas, mas matagal, at natural na lakas ng katawan, particular na sa aspetong sexual. Kung sasabihin ko pong, posible pa rin ito kahit kayo ay nasa edad 70 o 80 na. Maniniwala po ba kayo? Pag-isipan niyo pong mabuti. Ang kape na matagal yun ang kasama sa loob ng mahabang panahon ay maaaring maging dahilan ng inyong unti-unting panghihina, depende sa kung paano nyo ito tinitimpla. Pero sa kabilang banda, ito rin ang maaring magbalik ng inyong kumpiyansa at init ng pagkalalaki na inakala nyong tuluyan ng nawala. Bilang isang doktor na matagal nang nag-aaral tungkol sa kalusugan ng kalalakihan at andropause o male menopause, nakaharap ko na sa aking klinika ang libu-libong pasyente. Marami sa kanila ang yumuyuko at nagsasabing, "Dok, tapos na ang maliligayang araw ko. Wala na ang lakas ko." Pero hindi ko po sila hinayaang sumuko. Inalalayan ko sila sa bawat hakbang at nasaksihan ko ang mga himalang dulot ng simpleng pagbabago sa kinakain at iniinom. At narito po ang isang katotohanang bihira ninyong marinig. Karamihan sa mga kalalakihan ay naniniwalang ang panghina ng katawan ay sadyang kakambal na ng pangtanda. Isinisisi natin ito sa lipas ng panahon, sa stress, o sa malas na kalusugan. Pero may iba pa pong dahilan. Habang ang marami ay naghahanap ng mamahaling gamot, delikadong operasyon, o mga terapyang hindi abot kaya, ang ilan sa pinakaligtas at pinakamabisang sagot ay nasa loob na pala ng inyong kusina. Ngayong araw, may isa akong pangako sa inyo. Sa pamamagitan lamang ng pagdaragdag ng isang natural na sangkap sa inyong kape bukas ng umaga, mapapaganda nyo ang daloy ng inyong dugo, mapasisigla ang produksyon ng testosterone, at maibabalik ang tikas ng inyong pagkalalaki sa paraang natural, ligtas, at higit sa lahat, pangmatagalan. Hindi po ito haka-haka lang. Ito ay base sa siyensya at suportado ng mga medical na pag-aaral at napatunayan ko na ito sa napakaraming pasyente na aking natulungan. Kaya pakiusap po, pakinggan nyo ang kwentong ito hanggang sa huli. Maya-maya lang, iisa-isahin ko kung ano ang dapat ilagay sa kape at kung bakit kaya nitong buhayin muli ang inyong katawan kahit sa inyong edad. Bago po tayo magsimula, kung nais nyo pang makatanggap ng mga payong pangkalusugan para sa inyong sigla at lakas, pakiclick po ang subscribe at ang notification bell. Gusto ko rin pong marinig ang inyong boses. Kung ang paksang ito ay tumatak sa inyo, mag-comment po kayo ng 1. Kung may iba naman kayong opinyon, mag-comment ng 0 at sabihin sa akin kung paano pa ako makakatulong sa inyo. Simulan na po natin. Bakit nga ba napakaraming kalalakihan na edad ang 60 pataas ang lihim na nagdurusa dahil sa panghihina ng kanilang pagkalalaki? Halukayin natin ang totoong dahilan. Hindi lang po ito tungkol sa numero ng inyong edad. Ito ay dahil sa mga pagbabagong biolohikal na tahimik pero siguradong nangyayari sa loob ng inyong katawan. Upang malutas ang problema sa ugat nito, kailangan nating intindihin kung bakit humihina ang kakayahan natin habang tumatanda at kung ano ang nangyayari sa ating mga ugat at hormones.
Kapag pumapasok ang mga pasyente sa aking klinika, ang madalas nilang tanong ay, "Dok, bakit nangyayari ito sa akin? Dati naman napakadali at natural lang ng lahat. Bakit ngayon parang isang napakahirap na pagsubok na?" Ang sagot ko po ay laging pareho. Hindi ito biglaang nangyari. Ito ay resulta ng prosesong naipon sa loob ng mahabang panahon. Kapag ang lalaki ay tumuntong sa edad na 60, dalawang malaking pagbabago ang nangyayari. Una, ang pagbaba ng testosterone. Ang hormone na ito, na siyang nagbibigay ng enerhiya at pagnanasa, ay bumabagsak sa halos kalahati kumpara noong kayo ay nasa edad 20 taon. Pangalawa, ang pagtanda ng mga ugat o blood vessels. Ang mga daluyan ng dugo na nagdadala ng buhay patungo sa puso at sa masiselang bahagi ng katawan ay naninigas habang tayo ay nagkakaedad. Hindi na sila kasing dulas o kasing laminadong tumugon sa utos ng katawan gaya ng dati. Para mas madaling intindihin, gamitin natin ang isang halimbawa. Noon kabataan nyo, ang inyong katawan ay parang isang bagong garden hose na goma. Matibay, pero malambot at flexible. Kapag binuksan nyo ang gripo, mabilis na dadaloy ang tubig at titigas ang hose dahil sa presyon. Ganyan po ang katawan noong bata pa. Mabilis ang reaksyon, malaya ang daloy ng dugo. Pero sa paglipas ng panahon, dahil sa init at ulan, ang hose na iyon ay naluluma, naninigas at nagkakabitak. Nawawala ang pagka-flexible. Kahit buksan nyo ang gripo, hindi na ito gaanong lumulobo at ang tubig ay hindi na bumubulusok ng malakas. Tumutulo na lang. Ang resulta? Mas mahinang reaksyon, mas maikling tagal, at minsan, wala nang nangyayari. Hindi po ito dahil kulang kayo sa pagnanasa o mahina ang inyong isip. Ito ay purong biolohikal na pangyayari. At heto pa ang isang bagay na bihirang pag-usapan. Kapag sumikip ang mga ugat at bumaba ang testosterone, pumapasok ang katawan sa isang masamang siklo o vicious cycle. Kapag mababa ang hormone, bababa ang enerhiya at mawawala ang muscle. Kapag mahina ang daloy ng dugo, hihina ang pagkalalaki, at pakiramdam nyo ay unti-unti kayong nagiging anino na lang ng inyong dating sarili. Naalala ko po ang isang pasyente, si Mang Eddie, 67 anyos. Naupo siya sa harap ko, nag-alangang magsalita, at sa mahinang boses ay sinabing, "Dok, parang hindi na ako lalaki. Kapag umuuwi ako at nakikita ko ang misis ko, pakiramdam ko napakaliit ko." Nakita ko sa kanyang mga mata ang malalim na lungkot. Hindi lang ito tungkol sa sexualidad. Ito ay tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, kumpiyansa, at pakiramdam na siya ay buhay pa. Ang sakit na yon ay totoo at malalim. Pero ang sinabi ko kay Mang Eddie noon ay sasabihin ko rin sa inyo ngayon. Ang paghina ay hindi nakaukit sa bato. Ang pagtanda ng katawan ay may epekto, pero hindi yon ang katapusan. Ang ating katawan, kahit lampas 60 na, ay may kakayahang bumangon muli kung bibigyan ng tamang gasolina at suporta. Ang magandang balita? Hindi nyo kailangan ng matatapang na gamot o operasyon. Ang tasa ng kape na iniinom nyo tuwing umaga ay maaring maging pinakamabisang gamot para sa sirkulasyon at hormones. Sa pamamagitan ng tamang sangkap, mapapalambot natin ang nanigas na mga ugat at maibabalik ang daloy ng dugo na akala nyo ay wala na. Ito ay simple, natural at epektibo kahit sa mga lolo na. Ngayong naiintindihan na natin ang problema, paano natin gagawing sandata ang inyong kape? Sa buong mundo, milyon-milyong lalaki ang umiinom ng instant coffee o black coffee nang walang masyadong iniisip. Nakasanayan na lang. Ang amoy ng kapeng barako, ang init ng tasa, ang pait na gumising sa dila, bahagi na ito ng ating ritual.
Sabi nga ng isang pasyente ko, "Dok, kaya kong itigil ang alak at sigarilyo, pero wag na wag niyo pong ipapatigil ang kape ko." Natawa ako dahil ako man ay ganoon din. Pero heto ang detalye na marami ang nakakaligtaan. Kung black coffee lang o kape na may asukal ang iniinom nyo, kalahati lang ng benepisyo ang nakukuha nyo. Ang caffeine ay pampagising, oo, pero kung kape lang, para kayong nagpapaandar ng lumang kotse na hindi naman nasaserbisyuhan ng makina. Aandar ng mabilis, pero sandali lang at babalik din ang pagod. Kaya marami ang naghahanap ulit ng kape sa hapon, di po ba? Dito papasok ang ating sikreto. Ang purong kape ay parang krudo lang. Nagbibigay ng enerhiya pero hindi inaayos ang makina. Pero pwede itong maging higit pa roon. Sa pagdagdag ng ilang simpleng sangkap, ang inyong pang-umagang kape ay magiging mabisang health drink. Isipin niyo po, ang inumin na bahagi na ng buhay niyo ay magiging gamot para sa inyong mga ugat, proteksyon sa puso, at pampabalik ng tikas. Hindi ito imahinasyon. Ito ay physiology. Nakita ko ang pagbabago kay Mang Romy. Nasa 70 na. Sinubukan niyang maglagay ng isang natural na sangkap sa kape niya. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman niyang hindi na siya mabilis mapagod. At higit sa lahat, bumalik ang kumpiyansa niya sa piling ng kanyang asawa. Nawala ang kaba, bumalik ang kontrol. Ang maliit na pagbabagong yon ay nagbigay ng bagong pag-asa. Ang kape ay hindi dapat inumin lang. Pwede itong maging daan sa paghilom. Nasa kusina lang ninyo ang sagot. At ang pinakamaganda, hindi nyo kailangang maghintay ng taon para maramdaman ang epekto. Ngayon, ibubunyag ko na ang unang sangkap na magpapabago sa inyong kape. Ito ay ginagamit na noon pa man, pero nakalimutan na natin ang tunay na halaga nito. Unang sangkap, cinnamon o kanela. Tinatawag ko itong tanod ng mga ugat. Siguro naalala nyo noong bata pa kayo, ang amoy ng mga kakanin o tinapay na may cinnamon o kanela. May dalang init at tamis ang amoy nito. Pero alam nyo ba na ang simpleng pampalasang ito ay may tinatagong lakas? Ang cinnamon o kanela ay susi para protektahan ang mga ugat at patatagin ang inyong lakas. Bakit? Dahil sa edad natin, ang pinakamalaking kalaban ay ang sutil na asukal sa dugo o blood sugar. Ang pabago-bagong blood sugar ay sumisira sa pinakamaliliit na ugat sa ating katawan. At saan po matatagpuan ang pinakamasiselang ugat ng isang lalaki? Tama po, doon sa ating pagkalalaki. Mas manipis pa sa buhok ang mga ugat dyan. Kapag nasira yon ng asukal, hihina ang daloy ng dugo bago pa man magkaproblema sa puso. Kaya hindi aksidente na ang mga lalaking mataas ang asukal ay nakakaranas ng panghihina sa kama. Dito pumapasok ang cinnamon. Ayon sa pag-aaral, kaya nitong pababain ang fasting blood sugar ng 20% hanggang 30%. Pinipigilan nito ang asukal na kumapit at sumira sa mga ugat. Pero hindi lang yon. Tinutulungan din ng cinnamon na mag-relax at bumuka ang mga ugat para dumaloy ng maayos ang dugo. May mga pasyente akong naglagay lang ng kaunting cinnamon powder sa kape nila. At napansin nilang mas matatag ang kanilang enerhiya sa buong maghapon at may positibong pagbabago sa kanilang gabi. Ang init na nararamdaman nyo pagkainom ng cinnamon. Senyales yan na gumaganda ang sirkulasyon ng dugo. At hindi nyo kailangan ng marami. Kaunting-kaunti lang. Pinch o isang kapat na kutsarita, sapat na. Gawin itong routine. Ngayon, kung naprotektahan na natin ang mga ugat gamit ang cinnamon, kailangan naman natin ng isang sangkap na magsisilbing switch o switch para paandarin ang daloy ng dugo papunta sa dapat nitong puntahan. Ito ang partner ng cinnamon. Pangalawang sangkap. Kakao. Kakao.
Ang natural na switch ng nitric oxide. Lahat tayo may alaala sa tsokolate o mainit na table tuwing Pasko o almusal. May dalang saya ang lasa nito. Pero sa likod ng pamilyar na lasang yon ay isang medical na sikreto. Ang purong kakao, yung walang asukal, ay isa sa pinakamabisang paraan para buhayin ang sirkulasyon. Ang kakao ay puno ng flavonoids na nagpaparami ng nitric oxide sa katawan. Ano po ba ang nitric oxide? Ito po ang magic molecule na pinupuntirya ng mga gamot gaya ng Viagra. Ito ang nag-uutos sa mga ugat na bumuka ng maluwag para pumasok ang dugo sa are ng lalaki. Kung bababa ang nitric oxide nyo, kahit anong pagnanasa ng isip nyo, hindi tutugon ang katawan. Ang kakao ay natural na paraan para pataasin ito nang walang side effects. Naalala ko ang isang pasyente, 70 anyos, halos mawala na ng pag-asa. Pinayuhan ko siyang maglagay ng isang kutsaritang pure cacao powder sa kape niya. Pagbalik niya pagkalipas ng isang buwan, abot tenga ang ngiti. Sabi niya, "Dok, parang may nagbukas ulit ng ilaw sa katawan ko." Bukod sa physical na epekto, ang kakao ay may happy chemicals din na nagpapaganda ng mood. Kapag mas relax at masaya kayo, mas maganda ang tugon ng katawan. Kung mapait para sa inyo, pwede niyong lagyan ng stevia o natural na pampatamis. Ang mahalaga, binibigyan niyo ng senyales ang katawan na gumising na. Naprotektahan na ng cinnamon ang ugat, nabuksan na ng kakao ang galuyan. Ngayon, kailangan natin ng isang sangkap na kilalang-kilala sa Asia at pinahahalagahan ng ating mga ninuno para sa stamina at hindi matatawarang lakas. Pangatlong sangkap, ginseng, ang yaman ng kalupaan. Dito sa Asia at lalo na sa Korea kung saan ito nagmula, ang ugat ng ginseng ay itinuturing na kayamanan. Tinatawag itong natural aphrodisiac, hindi dahil gumagana ito gaya ng gamot, kundi dahil ginigising nito ang natutulog na lakas sa kaibuturan ng lalaki. Ang ginseng ay hindi namimilit ng reaksyon. Sa halip, tinutulungan nito ang katawan na ibalik ang balanse ng hormones. Kinakausap nito ang ating utak at endocrine system para ayusin ang ritmo ng katawan. Ibig sabihin, tumataas ang testosterone ng natural at ligtas. Bumabalik ang enerhiya at ang pagnanasa na akala nyo ay nawala na. Maraming lolo na nasa 79 na taong gulang at 79 na taong gulang ang nagkwento sa akin na hindi biglaan ang epekto, kundi parang bagang unti-unting lumiliyab at nagiging apoy. Suportado ito ng siyensya. Ang pag-inom ng ginseng ay napatunayang nagpapaganda ng sexual na kakayahan at nagpaparami ng sperm count. Higit pa rito, luminaw din ang isip nila. Sabi nga ng isang retiradong principal na pasyente ko, "Dok, parang luminaw ang takbo ng utak ko." Ang pagdagdag ng ginseng powder sa kape, mga isang kutsarita, ay nagbibigay ng kakaibang earthy na lasa na bagay sa kape at kakao. Tinutulungan din nito kayong labanan ang stress. Sa panahon na yon na maraming alalahanin, napakalaking tulong nito. Okay, recap tayo. Cinnamon para sa ugat. Kakao para sa daloy ng dugo. Ginseng para sa hormones at pagnanasa. Pero may isa pa tayong kailangan. Ang gasolina mismo para gawin ang testosterone. Pang-apat na sangkap, coconut oil o MCT oil, ang gasolina ng inyong hormones. Sa Pilipinas, napakayaman natin sa niyog. Sa loob ng mahabang panahon, tinakot tayo na masama ang taba o fat. Pero heto ang kabalintunaan. Ang testosterone, ang hormone na nagbibigay sa inyo ng pagkalalaki, ay gawa mismo sa cholesterol at taba. Kung wala nito, walang materyales ang katawan nyo para gumawa ng lakas. Kaya naman, ang paglalagay ng coconut oil sa kape ay isa sa pinakamadaling paraan para palakasin ang katawan. Ang espesyal sa coconut oil,
o yung mas purong MCT oil, ay direkta itong pumupunta sa atay at nagiging purong enerhiya agad. Hindi ito nakakabigat sa tiyan. Ito ay parang premium gasoline. Ang mga lalaking may sapat na healthy fat sa katawan ay mas mataas ang testosterone. Naalala ko si Tatay Nestor, halos 70 na, nagtatrabaho pa rin part-time. Laging pagod. Pinayuhan ko siya ng bulletproof coffee style, kape na may coconut oil. Pagkalipas ng 1 buwan, sabi niya, "Doktor, hindi na ako inaantok sa umaga at medyo gumandang samahan namin ni Mrs. Tahimik pero makabuluhang pagbabago. Nagiging creamy ang kape, parang latte, at nakakabusog pa. Pinatatagal nito ang epekto ng caffeine kaya hindi kayo biglang babagsak ang enerhiya. Magsimula sa kalahating kutsarita hanggang masanay ang tiyan. At ang huli, pero hindi papahuli. Isang sangkap na karaniwan sa ating lutuin at sa paborito nating salabat na nagbibigay ng init at proteksyon. Pang-5 sangkap. Luya, ginger. Ang pampabulas ng sirkulasyon. Ang anghang ng luya ay hindi lang pampalasa sa tinola o pampag-inhawa ng lalamunan. Sa traditional medicine, 1000 taon na itong ginagamit. At ngayon, kumpirmado ng siyensya. Ang luya ay nagpapabuka ng ugat, nagbabawas ng pamamaga, at nagpapataas ng testosterone. Ang init na nararamdaman nyo sa luya? Yan ang patunay na umiikot ng maayos ang dugo hanggang sa dulo ng inyong mga daliri at sa iba pang bahagi ng katawan. Para sa mga hirap sa pagtindig dahil sa poor circulation, malaking tulong ito. Higit pa rito, pinoprotektahan ng luya ang inyong testes, bayag, mula sa oxidative stress at lason para tuloy-tuloy ang pabrika ng testosterone. May pag-aaral na sa loob lang ng 3 buwan, tumaas ang testosterone ng mga lalaki dahil sa luya. Isang pasyente ko, tahimik na tao, 65 anyos, ang sumubok maglagay ng kaunting ginger powder o kahit hiniwang luya sa kape niya. Bumalik siya na mas matikas ang tindig at masigla ang kamay pag nakipag-shake hands. Sabi niya, "Dok, mas mainit ang pakiramdam ng katawan ko. Mas buhay." At ang misis niya ang unang nakapansin nito. Pwede kayong gumamit ng sariwang luya o ginger powder, mga 1 kapat na kutsarita. Madali lang hanapin, mura, at subok na. Ngayon, baka iniisip nyo, "Dok, ang dami naman yan. Gagawin ko bang laboratorio ang kusina ko tuwing umaga? Wala akong oras dyan." Naiintindihan ko po kayo. Pero ang sagot ko ay, hindi po. Ang sikreto ay, hindi ang paglalagay ng lahat ng ito ng sabay-sabay at biglaan. Ang kailangan lang ay pagkakapare-pareho o consistency. Simulan nyo sa maliit. Pumili ng isa. Halimbawa, cinnamon o kanela muna, dahil madali itong hanapin at masarap sa kape. Gawin ito araw-araw. Kapag sanay na kayo, subukan naman ang kakao. Pagkatapos, sa mga araw na kailangan nyo ng extra lakas, magdagdag ng ginseng o coconut oil. Hindi kailangang komplikado. Isipin nyo ito bilang sarili nyong timpla para sa inyong kalusugan. May mga pasyente ako na nag-uumpisa sa isa at pagkalipas ng ilang buwan, naramdaman nila ang malaking pagbabago. Mas magaan ang gising, hindi bumabagsak ang katawan sa hapon, mas malinaw ang isip at syempre, mas matikas na pagkalalaki. Huwag niyong tanggapin na lang na, "Matanda na ako, wala na to." Ang maliliit na desisyon tuwing umaga ay may malaking epekto. At bago po tayo magtapos, may huling katotohanan akong gustong iwan sa inyo. Mahalaga ang siyensya, pero mas mahalaga ang emosyon sa likod nito. Kapag pinag-uusapan natin ang pagtindig o erection, hindi lang ito tungkol sa sex. Ito ay report card ng kalusugan ng isang lalaki. Kapag humina ito, senyales ito na humihina ang kabuuang sistema ng katawan. Higit sa lahat,
Tungkol ito sa inyong pagtingin sa sarili. Naalala ko si Lolo Bert, 68 anyos, sabi niya, "Dok, hindi lang to sa kama eh. Pakiramdam ko wala na akong silbi, wala na akong asim." Ramdam na ramdam ko ang sakit niya. Ang pagkalalaki ay ugat ng ating kumpiyansa, na kaya pa nating protektahan ang ating pamilya, na may lakas pa tayo. Kaya ang paglalagay ng cinnamon, cacao, ginseng, coconut oil o luya sa kape nyo ay hindi lang reseta. Ito ay isang ritual ng pagmamahal sa sarili. Sinasabi nyo sa sarili nyo tuwing umaga, "Mahalaga pa ako. Hindi pa ako tapos. Lumalakas pa ako." Kapag naramdaman ng lalaki na buo muli siya, nagbabago ang lakad niya. Tumataas ang noo. Lumalakas ang tawa. Mas may kumpiyansa siyang hawakan ang kamay ng kanyang asawa nang walang takot o hiya. Nakita ko ang pagbabagong ito sa napakaraming lalaki. Bumabalik ang kislap sa kanilang mga mata. Kaya heto ang hamon ko sa inyo. Bukas ng umaga, pagtimpla nyo ng kape, alalahanin nyo ang usapan natin. Magsimula sa isang sangkap na nasa kusina nyo. Bigyan ng katawan ng ilang linggo. Pakinggan ng inyong katawan. Kaya pa ng katawan nyo ang mga kamangha-manghang bagay. Kailangan lang nito ng tamang suporta at kaunting pasensya. Huwag mawalan ng pag-asa. Mga sir, tatay, lolo, hindi pa tapos ang laban. Ang pinakamagandang araw nyo ay maaring nasa hinaharap pa, hindi sa nakaraan. At nagsisimula ito sa simpleng desisyon sa inyong tasa ng kape. Hanggang dito na lang po muna. Sana ay maging mitsa ito ng pagbabalik ng inyong sigla at saya sa buhay. Maraming salamat po. Ako muli si Dr. Ben Santos. Ingat po kayo palagi.